Hello po, Ma'am Leticia, no? Magandang hapon po and condolences po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo, sir, ma'am. Ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? 56 po. Kailan ko kayo last, ma'am, nakauwi dito sa Pilipinas? First time ko pong umuwi within 24 years. Oh, for the past 24 years, ma'am. So ngayon. Opo, sir. And balita namin, ma'am, balak niyo po sana i-surprise po yung mga anak niyo. Yun po, sir. Ilan po yung anak niyo, ma'am? Dalawa po sila, sir. Sino po yun sila, ma'am? Si Bonin yung panganay at saka si Yvette yung bunso. Ilang taon na po ba yung panganay, ma'am? Magpo 41 nitong July, sir. Ito po ba siya, ma'am, yung namatay? Yung namatay na Okay. heart attack, sir. So, nung kailangan dumating yun dito, ma'am? Dumating ako dito sa Manila ng March 17. Okay. Pero inuna kong umuwi sa Isabela kasi graduation ng mga apo ko doon. Yun po yung anak po ni Ma'am Yvette. Opo, sir. Okay. Then after ng graduation, pupunta na ako ng Manila para i-surprise ko din siya na hanapin kasi hindi ko alam kung saan siya nakatira. Pero may mga kapatid ako na nandito rin. So, nung pag-uwi na nalaman ni Ma'am nga namatay siya kung hindi pa siya namatay. Nung on the way kami sa Pangasinan para iwanan yung mga bata, mga anak ni Yvette, nag-message daw siya sa ninong at ninang niya sa Isabela, si Dr. Grace de Belen at saka si Pastor de Belen, na sinabing nasa hospital. So, pinuntahan siya diretso sa hospital, Ma'am? Nung nalaman ni Pastor na nasa hospital, pinuntahan siya. Nag-message na rin kaagad si Pastor sa amin na puntahan na namin siya sa hospital kasi parang hindi maayos yung kalagayan niya. So, pag natid namin ng mga bata, dumiretso na kami ng So, nakita niyo po sa hospital, Ma'am? Nakita po namin. Nakausap niyo po siya? Hindi na kami nakapag-usap, sir, kasi nung nakita ko siya, Critical na? oo, tsaka nagganon siya ng kamay, so niyakap ko kaagad. Okay. So nung habang kayakap-yakap ko siya, sabi ng anak kong si Yvette, "Mama, maghiwalay kayo kasi nagda-down yung oxygen," sabi niya. So naghiwalay kami ng konti, tapos nung nagbalik siguro yung pakiramdam niya, malinaw niyang sinabi na, "Mama, yakapin mo ako." Yun na yung huling narinig ko sa kanya na malinaw na pagkasabi, "Mama, yakapin mo ako." Samantalang hindi na siya makapagsalita nung unang nakita ko. Pagkayakap ko sa kanya, lumuhod at tumingala at lumuha na. At yun, wala na siya. Alam kong wala na siya kasi malamig na yung katawan niya na hindi ko na iba na yung bigat niya. Kaya So, sa hospital po, Ma'am, sino po yung nagbabantay sa kanya doon that time? Naabutan namin yung Roseanne, ang Girlfriend niya? pangalan, nagpakilalang girlfriend. Okay. So, Ma'am, si Sir Bon po, Ma'am, may idea saan po ba siya nagtatrabaho? Nagtatrabaho siya sa National Red Cross. Red Cross siya? Okay. Si Ma'am... Driver siya ng ambulance. Okay. Si Ma'am Roseanne po ba Red Cross din? Tapos nagkilala? Red Cross din? Yun ang sinabi niya sa akin. Okay. Na Red Cross. So, din nung siya. namatay na, Ma'am, so, syempre may mga burial and everything, Ma'am. Opo, So, okay naman po, Ma'am, yung, ano tawag dito, yung pakitungo po ni Ma'am Roseanne? Okay naman po, sir. Yung nung naalis na nung nadala na sa basement ng hospital yung katawan ni Bonin, okay naman na nakakausap namin. Okay. So, first time din siya na makita, Ma'am? First time din Okay. naming makita. So, ngayon po, Ma'am, yung nilapit po ninyo dito is para po, sabi niyo, kunin yung mga gamit? Yun lang po, sir. Ano po yung mga gamit po na sana gusto ninyong kunin, Ma'am? Yung mga personal belongings niya, Katulad gaya ng ano, ng Ma'am? mga damit niya, yung mga IDs niya, Mhm. at nasabi din niya na mayroon siyang motor nakapangalan sa kanya, yung cellphone nakapangalan din, ang alam namin nakapangalan din sa kanya kasi November 6 nagkapera siya, so alam namin na bayad yon kasi yun ang kabilin-bilinan ng tito niya na bayaran mo yung motor mo para hindi ka na magbayad ng interest at umuo naman daw siya, sir. So, basically, po, Ma'am, may mga personal things po siya. Okay. So, ngayon itong mga gamit, yung andun po sa bahay ng girlfriend niya? May sariling tirahan si Bonin, sir. Hindi sila nagsasama. Hindi po ba sila sasama? Hindi, sir. Okay. Ma'am Yvette, magandang hapon po. Yes po. Yes po. Ma'am Yvette po, ang pinadala niyo pong pera, ma'am, magkano po yun?
98K po lahat. Okay, so 98,000. Para po sana saan yun, ma'am? Burial po ng kapatid ko. Okay, burial. So, Opo. okay. So ito po, ma'am, no? Gusto niyo po sana bawiin yung mga gamit doon, di ba? Opo, Okay. Yes po. Ang nakausap po namin kasi dati si Ma'am Rose, nakausap po ng mga team po ng What's Radyo. Willing naman po siya mga ibabalik daw yung mga gamit kahit ipapalalamove niya. Oo. Kung maaari lang sana, sir, pick upin na namin kasi bago ako aalis, kailangan maayos yung mga gamit niya madala sa Isabela, sir. Kasi alam ko kung buhay yan, ayaw niya yung mga nakakalat na mga gamit niya. Kaya gusto ko, para sa respeto man lang sana, gusto kong maiayos ko lahat bago ako aalis kasi paalis na rin ako. Nakausap po kasi ng researcher po natin, si Rose Ann, actually kahapon, ang sabi niya po, willing daw po siyang ibigay yung mga gamit pero through Lalamove. Okay? Ang ayaw daw po niya ibigay yung address, ayaw niya daw po talaga ibigay yung kanyang address, yung SIM card. Kung gusto daw po ninyo, ma'am, pwede naman daw po niyang ibigay. Pero yung cellphone, kinuha niya daw po kasi yun sa credit card ni Rose Ann. Kaya sa kanya daw po yun. And hindi pa din daw po kasi tapos hulugan. So ngayon po, tinatry po namin tawagin si Rose Ann, hindi po sumasagot. Ayaw na niyang sumagot. Yun ang sinabi niya sa ninang ni Bonin na ayaw na niyang sumagot. Pero actually, ma'am, no, based po sa conversation ninyo dito, ma'am, it seems nga medyo nag-cooperate naman siya kasi kung humingi kayo ng ID, sinisend niya naman, tapos yung pinapicture yung mga gamit. Kaya ito na siguro, ma'am, no, siguro we'll try, ma'am, mga i-coordinate ulit, ma'am. Try kayo mga kapag-usapin, no, ni Rose Ann. Kasi, ma'am, technically, ma'am, hindi po natin pwede nga sugudin ng direksyon sa mga bahay. And kung talaga may mga personal property doon, isang recourse dito, ma'am, is through petition po for settlement of estate sa korte yan. Kasi hindi po pwede mang masugudin. So, kung gusto nyo talaga mga puntan personally, kailangan talaga, ma'am, may consent ni Rose Ann. Kasi kung yung pamamahay doon is si Rose Ann po yung nakatira doon ngayon, hindi po natin siya pwede pilitin nga papasukin lang kayo. Kailangan po may consent niya. Ganun po. Ang sabi niya sa akin noon, sir, hindi sila nagsasama. Pero ngayon bakit na niya sinasabi na doon siya nakatira? Okay. Ang yun po, ma'am, yung mga kaya pa natin i-confirm, no, regarding po sa mga ganyan. So, kasi ngayon, ma'am, ito po yung sabi ninyo, ma'am. Pero sabi po ni Rose Ann na nagsama po sila ng anak ninyo. So, para ma'am, we can schedule na siguro, ma'am, nga ipaharap kayo muna sa barangay, ma'am, no? Kung saan doon. Para at least magkaharap-harap kayo. And pwede naman madaan, ma'am, sa mabuting usapan para po hindi na maging hassle pa nga idaan pa sa mga korte through ang settlement of estate nga mas matagal pa eh. Yun sir. Wala namang problema sa akin kung yung lupa na nabili, kahit sa kanya na yun. Ang importante lang, sir, yung mga personal na gamit. Kung yung cellphone, kung sinabi niya sa kanya na, sige lang. Basta yung mga gamit niya na importante, yung mga ID niya. I-coordinate po namin sa team, ma'am, nga kung ano, ma'am, ipapamit kayo sa barangay para po mapatawag doon, para po may mag-witness, ma'am. No? Mas better. And then, pag-usapan ninyo nga, ayun, papumayag naman siya nga, i-check niyo yung gamit ganon. Kasi siya ngayon, willing siya ipalalamove. Pero kung gusto niyo talaga, ma'am, nga personally nga makita, ng kunin, sir. idaan natin, ma'am, sa barangay para po makapag-usap kayo muna. Salamat po, magandang hapon.